Ang kwentong ito ay nagmula sa bansang Japan, kung saan laganap ang arranged marriage na ginagawa ng mga tao. Hindi man ito ganoong kapopular kaysa noong unang panahon, pero lingid sa kaalaman ng marami ay patuloy pa rin itong ginagawa ng iilang mga pamilya. At ang mga pamilyang iyon ay kalimitang matatagpuan sa mga probinsya o hindi matataong lugar ng bansang Japan. Dahil sa mga lugar na ito ay kalimitan lamang magkita ang mga tao at matibay rin ang paniniwala nila tungkol sa kanilang kultura na kinalakihan. Maraming mga Japanese pa rin ang naniniwala na kailangan nilang ipagpatuloy ang kultura na unti-unti nang nawawala. Pero hindi naman na ito popular sa mga kabataan. At ito nga ang naging problema ng batang si Aiko. Sumapit na sa 15 taon ang batang si Aiko. Mula bata pa lamang siya ay naninirahan na sila sa isang liblib na lugar kung saan pagsasaka ang trabaho ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi tulad dito sa Pilipinas ay hindi naman mahirap ang kanilang pamilya. Sa katunayan nga niyan ay wala naman siyang nagiging problema sa pinansyal na aspeto. Nga lamang, kung wala kang problema sa pera ay siguradong magkakaproblema ka naman sa ibang bagay. Sa katunayan yan ay hindi excited si Aiko sa tuwing sumasapit na ang kanyang kaarawan. Dahil mula bata pa lamang siya ay lagi nang binibilin sa kanya ng kanyang mga magulang na sa pagsapit niya ng 16 anyos ay ipapakilala na nila sa kanya ang lalaking papakasalan niya. Noong bata pa si Aiko ay na-excite siya sa ideyang ito at hindi na siya makapaghintay pang makilala ang kanyang Prince Charming. Ngunit nang unti-unti na siyang nagkakaroon ng pag-iisip at gusto nang magkaroon ng sariling desisyon sa kanyang sarili, ay dito na rin nawala ang sayang nararamdaman niya tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Ma, itutuloy niyo pa rin ba yung pagpapakasal sa akin sa lalaking hindi ko kilala? Paano kung masamang lalaki pala yun? Paano kung hindi ako tatratuhin ng tama nun? Pagrereklamo ng babaeng si Aiko sa kanyang nanay na si Hikari. Nak, ilang beses nating pinag-usapan to. Alam mong kultura na natin to, yung tatay mo. Nakilala ko siya sa arranged marriage din. Ganyan din yung iniisip ko nung una pero tignan mo, masaya naman yung pamilya natin, di ba? Pagpapaliwanag ng nanay niya sa kanya. Ito ang paliwanag ng nanay niya na paulit-ulit niya nang naririnig. At sa totoo niyan ay sawang-sawa na siya dito. Oo nga ate, baka yung lalaking yun mas pogi pa sa crush mo sa school. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Pagsingit naman ng kapatid ni Aiko na si Chiyo. Tinitigan siya ng masama ni Aiko. Aiko, anong sinasabi ng kapatid mo na may nagugustuhan ka sa school ninyo? Di ba sinabi ko naman sa'yo na iwasan mo yung mga ganyang pakiramdam? Lalo na at bata ka pa lang, nakatadhana ka ng ikasal sa isang lalaki. Sinusuway mo na naman ba kami ng papa mo? Taas kilay na wika ni Hikari sa kanyang anak na si Aiko. Sinubukang magpaliwanag ni Aiko pero hindi na nakinig pa si Hikari. Basta Aiko, sa oras na tumuntong ka na sa 16 anyos, magpapakasal ka sa lalaking tinadhana namin para sa'yo. Huwag kang mag-alala tungkol sa ugali nun. Malapit ang pamilya natin sa pamilya niya, kaya alam kong magiging mabuting asawa siya para sa'yo. Pagmamatigas ni Hikari at dumiretso na siya sa kusina. Samantala ay binatukan naman ni Aiko ang kanyang kapatid na noon ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Chiyo, bakit mo sinabi kay mama na may nagugustuhan ako sa school? Wika nito sa kapatid. Ano naman, totoo naman na. At saka bakit ba kayo may kasal dun sa sinasabi ni mama? Wala namang pinagkaiba yun, pare-pareha lang naman silang lalaki. Muling tinitigan ng masama ni Aiko ang kanyang kapatid at bigla itong napasingal. Hindi naman kita masisisi kung ganyan yung iniisip mo. 10 years old ka pa lang. Maging ako yung ganyang edad ko. Excited din ako magpakasal. Pero ngayong unti-unti na akong tumatanda. Parang bangungod sa akin yun. Parang isang sumpa na malapit ko ng maranasan. Kinikilabutan ako. Tumataas yung mga balahibo ko pag iniisip ko na tatabi ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Hahalik ako sa lalaking hindi ko pa naman nakikita buong buhay ko. Ay naku talaga, ayoko na nito. Natutulirong wika ni Aiko sa kapatid. Ang OA mo naman ate. Sigurado namang magugustuhan mo rin yun. Sa una lang yun mahirap. Sagot naman ito sa kanya. At saka alam mo ba, milyonaryo daw yung papakasalan mo.
Nagsimula siya ng business niya, 18 years old pa lang daw siya. Dagdag pa ni Chiyo. Napatingin naman si Aiko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Akala ko kaedad ko yung papakasalan ko. Pagtatakang tanong ni Aiko. Hindi, narinig ko yung usapan nila mama at papa. Ang sabi nila, mayaman na daw yung papakasalan mo. Narinig ko nga rin yung pangalan eh. Pero nahuli nila akong pinapakinggan ko yung usapan nila. At nangako ako sa kanila na hindi ko sasabihin sa'yo kung anong pangalan ng mapapangasawa mo. Nang dahil sa sinabing ito ni Chiyo, ay sobrang naintriga si Aiko at pinilit niya ang kanyang kapatid na magkwento. Hindi nga ate, ayaw ko nga sabihin sa'yo. Basta ang sabi lang nila, mas matanda daw sa'yo yun ng 4 na taon. At nagsimula siya ng business niya. 18 years old pa lang siya. Ngayon, unti-unti na daw lumalago. May narinig pa nga ako eh. May nagugustuhan din daw yun na babae. Pero masyadong malakas din yung paniniwala niya tungkol sa kultura natin. Kaya hindi niya niligawan yung babae. Hinihintay ka na talaga niya ate. Nagsitaasa ng mga balahibo ni Aiko dahil sa sinabi ng kanyang kapatid sa kanya. Basta Chiyo, ayoko munang ikasal. Masyado pa ako maraming pangarap. Gusto ko pang pumunta sa Tokyo. Gusto kong magtrabaho doon. Gusto kong tumira doon. Doon ko gustong makilala yung Prince Charming ko. Wika ni Aiko na tila ba nagniningning ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Pero sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinawag na siya ng kanyang ina upang kumain sila. Habang nasa pagkainan ay kinakamusta naman ni Ichiro, tatay ni Aiko, ang kanyang mga anak. Kumusta yung mga schools nyo? Nag-aaral pa ba kayo ng mabuti? Wika nito sa kanyang mga anak. Hindi naman tumitingin sa kanya si Aiko at nakatitig lamang ito sa kinakain niya. Oo pa, mag-e-exam na nga kami next week eh. Pero huwag kang mag-alala, siguradong mataas yung magiging exam ko. Para sa high school, hindi na ako mamamroblema kung anong school yung papasukan ko. Tatanggapin ako ng lahat ng school dito sa probinsya natin. Mayabang na wika ni Chiyo sa kanyang tatay. Pero tila ba hindi tumitingin sa kanya si Ichiro at nakatitig lamang ito kay Aiko. Napatitig din si Chiyo sa kanyang ate. Uy ate, kinakausap tayo ni Papa. Bulong nito habang sinasagi ang siko ng kapatid. Aiko, may problema ba? Pag-aalalang tanong ni Ichiro sa anak. Tumitig naman sa kanya si Aiko. Talaga ba pa? Hindi mo alam kung anong problema? Malungkot na wika nito. Pero nang tatayo na sana si Aiko para umalis sa pagkainan at hindi na uubusin ang kanyang pagkain, ay pinigilan siya ni Ichiro. Aiko, makinig ka muna sa akin. Wika nito sa anak. Napahinto naman si Aiko sa kanyang pagtayo. Yung pagmamahal na yan, sa umpisa lang yan. Maniwala ka sa akin. Wika nito sa anak. Sabay namang napatitig si Aiko at Chiyo sa kanilang tatay. Na tila ba ay naku-curious sila kung ano ang sinasabi ni Ichiro sa kanila. Yung pagmamahal na yan, sa una lang yan masaya. At hindi ako naniniwalang hindi mo kayang turuang magmahal ang sarili mo. Dahil kayang-kaya mong gawin yun. Mga bata pa kayo kaya hindi nyo pa alam kung ano yung pagmamahal. Pero ang pagmamahal, kalakip din yan ng salitang disiplina. Hindi sa lahat ng oras mahal mo yung tao at hindi sa lahat ng oras pipiliin mo siya. Paunang wika ni Ichiro. Pero pa hindi ba mas maganda na kami mamimili ng lalaking gusto naming pakasalan at pipiliin namin sa araw-araw? Naiiyak naman na wika ni Aiko. Ganyan din yung pakaramdam ko nung kasing edad mo ko. Pero mabuti na lang at naniwala ako sa mga magulang ko. Pinakasal nila ako sa babaeng maayos, babaeng may pagmamalaki, at higit sa lahat, babaeng mapagmahal. Noong una, hindi ko rin naman nararamdaman yung pagmamahal na sinasabi ko sa nanay ninyo. Pero nung nakilala ko siya at nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama sa iisang bubong, doon ko napagtanto na kahit na sino pala ang taong makaharap mo, basta mabigyan mo lang sila ng pagkakataon, kaya mong makakita ng dahilan kung bakit gusto mo silang mahalin. Pagpapaliwanag ni Ichiro. Pero para kay Aiko ay walang kwenta ang sinasabi ng kanyang ama dahil wala naman siya sa posisyon nito. Kaya naman hindi niya na pinatapos ang pagsasalita ni Ichiro at tuluyan na siyang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Tatayo na sana si Hikari upang sundan ang kanyang anak. Pero pinigilan siya ng kanyang asawa na si Ichiro. Mas lalo lang lalala yung sitwasyon kapag hindi natin siya binigyan ng oras. Wika nito sa asawang si Hikari.
Patuloy na tumakbo ang oras. Gusto mang pigilan ni Aiko ang bawat araw na dumarating pero wala siyang magawa. Napakabilis ng pag-andar ng panahon. Isang linggo na lamang ay muli na namang sasapit ang kanyang kaarawan. 16 anyos na siya. Ito na ang tamang panahon at edad kung kailan niya papaksalan ang lalaking tinakda ng kanyang mga magulang. Chiyo, paano kaya kung maglayas na lang ako dito? Paano kung magpakalayo-layo ko? Tapos magtatrabaho ko hanggang sa makapunta ako sa Tokyo. Doon ko makikilala yung lalaking papakasalan ko. Suwestyon ni Aiko sa kanyang kapatid na si Chiyo habang ninenervyos ito sa paparating niyang kaarawan. Ano ka ba ate? Hindi ka pwedeng umalis dito nang ikaw lang mag-isa. Alam mo naman dito sa bansa natin kailangan laging may consent ng magulang. At saka siguradong makahanap ka rin ng mga pulis. Masasayang lang yung pagod mo. Saad ni Chiyo sa kanyang ate. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang yung sarili kong pakasalan yung lalaking hindi ko pa naman gusto. Pag-aalalang tanong ni Aiko sa kapatid. Yun nga ate, hindi mo pa naman gusto. Pero malay mo magustuhan mo rin naman. Bigyan mo lang ng pagkakataon. Saad naman ni Chiyo. At saka baka mabait naman yun. Milyonaryo nga ibig sabihin masipag siya. Dagdag pa nito. Chiyo, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko na yung papakasalan ko. Lalaking mahal ko. Bahala ka nga dyan. Inis na wika ni Aiko sa kapatid. Isang linggo ang makalipas ay sumapit na ang kanyang 16 na taong kaarawan. Pero hindi siya nakita ng kanyang mga magulang. Hindi kasi ito umuwi sa oras na uwian nila sa kanilang paaralan. Ichiro, tawagan mo nga yung teacher ng anak mo. Baka kung ano nang nangyari dun. Pag-aalalang wika ni Hikari sa kanyang asawa. Agad namang sinunod ni Ichiro ang inutos ni Hikari sa kanya at tinawagan ng paaralan na pinapasukan ni Aiko. Ngunit bigo sila. Ayon kasi sa kanyang school teacher ay nakauwi na ang lahat ng estudyante at wala ng estudyante ang nasa paaralan nila noong mga oras na iyon. Kaya naman, dahil sa pagpapanik nilang mag-asawa, ay agad na silang pumunta sa pulis upang manghingi ng tulong. Kailan pa po ba umalis yung anak ninyo? Tanong ng pulis sa kanila. Kaninang umaga pa po. Pumasok kasi siya sa school. Tapos hindi na siya umuwi. Nag-aalalang sagot ni Hikari sa pulis. Well, hindi pa naman siya nawawala ng 24 oras. Kaya hindi pa po natin siya pwedeng i-report na nawawala. Pero may naiisip po ba kayong dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Tanong ng pulis sa kanila. Nagkatingilan si Ichiro at ang kanyang asawa na si Hikari. Birthday niya po ngayon. 16 years old na siya. Wika ni Ichiro sa pulis. Nakatitig naman ng pulis sa kanila habang pinapakinggan ang istorya nila. Nagkakaroon po kasi kami ng pag-aaway. Lalo na at kapag sumapit na siya sa 16 na taon niyang kaarawan. Ayun na yung panahon na kailangan niya ng ikasal doon sa lalaking tinakda namin para sa kanya. Pagpapaliwanag ni Ichiro. Ayun naman po pala Baka hindi po umuwi ang anak niya sa inyo dahil nagdadamdam siya. Bigyan niyo na lang po sana siya ng oras. At kung umabot po sa 24 oras na wala pa rin po siya, pwede na po natin siyang may report na nawawala. Pero sa ngayon po, wala po kaming magagawa tungkol dyan. Pagpapaliwanag ng pulis sa kanila. Kaya naman bigong umalis sa istasyon ang mag-asawa at bumalik na sa kanilang bahay. Wala silang magawa kundi ang maghintay sa pag-uwi ng kanilang anak na si Aiko. Samantala, hindi naman lumayo si Aiko sa kanilang lugar. Sa katunayan niyan ay tumambay lamang siya sa isang paboritong lugar niyang tambayan simula noong bata pa lamang siya. Mahilig kasi sa bata si Aiko, kaya naman napili niyang tumambay sa playground kung saan ay gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakakakita siya ng mga batang naglalaro. Hays, gusto kong bumalik sa pagkabata. Wika ni Aiko habang pinagmamasdan ng mga bata na naghahabulan at naglalaro sa playground kasama ang kanika nilang mga magulang nang biglang may narinig siyang boses sa tabi niya. Oo nga kung pwede lang bumalik sa pagkabata. Wika ng isang lalaki na nagdulot para mapalingon si Aiko. Ay, pasensya ka na kung narinig ko yung sinabi mo. Mukhang pareha lang kasi tayong problemado. Pagkakamot ulo ng lalaking katabi niya. Awkward naman nung umiti si Aiko sa kanya. So bakit ka nandito? May problema ka rin ba?
Naiilang na tanong ng lalaki kay Aiko. Sa ganitong mga pagkakataon ay kalimitang hindi kinakausap ni Aiko ang mga lalaking hindi niya naman kakilala, pero hindi niya maintindihan kung bakit komportable ang pakiramdam niya sa pagtatanong at pakikipag-usap ng lalaki sa kanya. Oo problemado din ako, sagot ni Aiko habang nakatitig sa malayo. Dito ka rin pumupunta kapag problemado ka? Dagdag pang tanong ng lalaki na malayo din ang titig. Oo, masaya kasing tumingin ng mga bata. Tignan mo parang wala silang mga problema. Sagot ni Aiko habang ang lalaki naman ay tumatango-tango. Nakakaingit sila no? Walang iniisip sa buhay. Kailangan lang maglaro. Kailangan lang kumain at kailangan pumasok sa school. Siguro yung pinakamalaking problema nga nila kung paano sila gigising ng maaga papuntang school Natatawang wika ng lalaki. Ngumiti naman si Aiko. Nakakamiss yung ganang problema no? Wika ni Aiko sa lalaki. Pero nang matitigan na ni Aiko ang lalaking katabi niya, ay doon niya lamang napagtanto na hindi ito ordinaryong lalaki. Napakaganda kasi ng kasuotan nito. Nakasuot ito ng isang tuksidong damit. Halos kumikintab pa ang kanyang sapatos. Habang ang mukha naman ng lalaki ay tila ba isang maamong tupa. Meron itong kulay brown na mga mata. Medyo mahaba rin ang buhok ng lalaki pero sakto lamang ito sa hugis ng kanyang mukha. Napakaganda rin ng mga ngiti nito kapag tumatawa. Tila ba na love at first sight si Aiko. Pero pinagsantabi niya kagad ito dahil alam naman niya na ikakasal siya sa lalaking hindi niya kakilala. Kaya naman, agad siyang tumingin sa malayo matapos siyang mapatitig sa mukha ng lalaki. By the way, Kenji pala yung pangalan ko. Pasensya kung nakausap kita nang hindi man lang ako nakikipagkilala sa iyo. Paghingi ng paumanhin ni Kenji sa babae. Tumango naman si Aiko. Wala yun. Aiko pala ang pangalan ko. Nice to meet you, Kenji. Saad ni Aiko at binigyan siya ng isang ngiti. Ngumiti rin sa kanya si Kenji. Napakagwapo niya. Wika ni Aiko habang tinatago ang kanyang emosyon. Baka kasi mahalata ng lalaki na namumula na ang kanyang buong muka habang nakatitig siya dito. Okay ka lang ba? Tanong ni Kenji sa kanya. Tumango naman kaagad si Aiko. Oo, okay lang naman. Naninervyos na wika nito. Naguluhan si Kenji kung bakit bigla itong nanervyos. May nasabi ba akong mali? Natatakot ka ba sa akin? Pasensya ka na talaga, hindi ko nasabi yung pangalan ko. Hindi ko gustong takutin ka. Nagkataon lang na pareha tayong may hinihintay dito pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako masamang tao. Gusto ko lang din na titigan yung mga bata dito sa playground. Nakakawala kasi talaga sila ng problema. Mahabang litanya ni Kenji. Umaling naman si Aiko. Hindi, okay lang, walang problema. Saad nito at tumingin sa mga batang naglalaro. Mukhang bata ka pa, wika ni Kenji kay Aiko. High school ka pa lang no? Tanong nito sa kanya. Tumango naman si Aiko. Ikaw ba? Ilang taon ka na? Tanong ni Aiko sa lalaki. 20 years old na ako. Sagot naman ito habang nakatitig din sa mga bata. Kanina parang may nabanggit kang problema mo. Pwede bang malaman kung anong problema mo? Kasi sabi nila mas masarap daw magsabi ng problema sa taong hindi mo kilala, di ba? Pagpapagaan ng loob ni Aiko sa lalaki na baka sa mukha nito na siya ay problemado. Well, ang galing mo Hindi ko maalala na sinabi kong problemado ako kanina. Saad ni Kenji nang nakangiti. Nagulat naman si Aiko. Ay, hindi ba? Sorry, yung mukha mo kasi para kang may pinoproblema pero okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin. Naku, wala yun. Saad ni Kenji habang pinapagpag ang kanyang pantalon at inaayos ang kanyang tuxedo. Ang galing mo nga magbasa ng utak. Oo, problemado ako. Alam mo yun, may mga pangako kasing nabibitawan na hindi mo pala kayang tuparin. Nagagets mo ba? Tanong ni Kenji sa babae. Kung alam mo lang, sagot naman ni Aiko sa kanya. Nangako kasi ako sa mga magulang ko ng isang napakalaking bagay. Ang kaso lang, bata pa ako nun. At nag-iiba naman kasi yung utak ng mga tao sa pagtanda nila, di ba? Pero kasi nung bata ako, hindi ko alam na mangyayari yun. At ngayon, pakiramdam ko, hindi ko na kayang tuparin yung pinangako ko sa kanila. Pero ayaw ka rin naman silang masaktan. Nagigits mo? Seryosong tanong ni Kenji kay Aiko.
Oo, nagigets ko. Parang medyo pareha tayo ng problema. Pilit ang mga ngiti ni Aiko habang nagsasalita. Mukha ka nga rin problemado eh. Saad ni Kenji sa kanya. Sobrang problemado. Hindi naman katulad mo. Hindi ako nangako sa mga magulang ko. Pero kasi, ang laki ng inaasahan nila sa akin. At pakiramdam ko, dahil sa inaasahan nilang yun, ipagpapalit ko yung buong buhay ko para sa kasiyahan nila. Lagi nilang sinasabi na para sa akin daw yung ginagawa nila. Pero di ko maintindihan kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na hindi ko naman ikakasaya. Ngumiti si Kenji dahil sa sinabi ni Aiko. Ang weird ng mga magulang, no? Well, sa tingin ko, saka lang natin sila maintindihan kapag magulang na rin tayo. I hope na sana umayos yung relasyon mo sa mga magulang mo. Kailangan ko nang umalis. Pagpapaalam ni Kenji sa babae. Sana nga, at ikaw rin. Sana umayos na rin yung relasyon ninyo. Ngiting sagot naman ni Aiko habang tumatayo. Pagkatapos ay nagpaalam na si Kenji at tuluyan ng pumasok sa kanyang sasakyan. Maiksi man ang kanilang naging pag-uusap, pero nakadama si Aiko na sobra siyang naging komportable sa lalaki. At masaya siya na tumakas siya sa araw na iyon at nakakilala siya ng isang lalaking stranghero na makakaintindi sa kanya. Pero hindi pala basta-bastang stranghero si Kenji. Dahil nang makauwi na si Aiko sa kanilang bahay, nag-aalala man ang kanyang mga magulang, pero hindi pa rin naging sapat ang ginawa ni Aiko para magbago ang desisyon nila. Masyadong matatag ang paniniwala nila sa kanilang kultura na kahit ano pang gawin ni Aiko ay hindi niya na ito mababago. Buong gabing sinermonan si Aiko ng kanyang mga magulang. At sa bandang dulo, sige na Aiko, matulog ka na dyan dahil bukas na bukas din. Kikitain mo na si Kenji. Wika ni Hikari sa kanyang anak. Napaseryoso naman ang mukha ni Aiko sa kanyang narinig. Kenji? Pagtatakang tanong niya. At doon ay unti-unti niyang napagtatanto ang lahat. Naalala niya ang kinuwento sa kanya ng lalaki na nakilala niya sa playground. Bukod sa Kenji, ang pangalan nito ay namomroblema din ito tungkol sa kanyang magulang. At naalala niya din na sinabi ng kapatid niyang si Chiyo sa kanya na 20 years old na ang mapapangasawa niya. Sobrang laking coincidence kung ang Kenji na nakilala niya sa playground ay iisa sa Kenji na lalaking papaksalan niya. Hindi alam ni Aiko kung ano ang mararamdaman niya. At sa tingin niya ay hindi naman na masama kung tama nga siya ng mga hinala. Pero sa dulo, alam niya na hindi niya naman mahal si Kenji at magkakaproblema pa rin siya kung iisang tao nga sila. Oo, bakit Kenji? Wala ka kasi kanina. Kanina ka pa sana namin ipapakita sa kanya. Pero napili mong magmatigas ng ulo. Muli pang pagsermon ni Hikaru sa kanyang anak bago tuluyang umalis ng kwarto. Napaisip naman ng malalim si Aiko. Kenji, paano kung siya talaga yun? Anong iisipin niya sa akin? Parang ayaw niya ako makausap nung nasa playground kami. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan, habang iniisip rin ng sabay kung ano ang susuotin niya bukas para magustuhan siya ni Kenji. Hindi siya makapaniwala na ginagawa niya na ang kagustuhan ng kanyang mga magulang o sadyang nagkataon lang talaga na nagkakilala sila ng lalaking mapapangasawa niya sa mismong araw ng kanyang kaarawan nang hindi nila inaasahan. Aiko, gumising ka na. Maaga tayong pupunta ngayon sa pamilya nila Kenji. Wika ni Hikari sa kanyang anak dahil alam niya na wala na naman itong ganang bumangon. Lalo na at ito na ang araw na pinaka-iniinisan niya. Pero laking gulat niya nang pagbukas niya ng kwarto ni Aiko ay nakasuot na ito ng kanyang damit at napakapormado na ng kanyang anak. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang excited ka yata sa pag-alis natin ngayon? Pagtatakang tanong ni Hikari sa kanyang anak. Umirap naman si Aiko. Tinatago ang kanyang excitement na nararamdaman dahil iniisip niya na baka nga si Kenji talaga ang kanyang mapapangasawa. Hindi ako excited ma. Napapagod na lang talaga akong magreklamo. Wika ni Aiko at bumalik na sa kanyang kama. O sige, hintayin ka namin dun sa baba. Pinapainit lang ng papa mo yung kotse tapos aalis na tayo. Saad naman ni Hikari bago lumabas sa kwarto ng anak. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Pag-aalalang tanong ni Hikari sa kanyang asawa na nasa labas ng kanilang bahay. Tumango naman sa kanya si Ichiro. Huwag kang mag-alala mahal. Sa una lang mahihirapan yung anak natin.
Sigurado ako pagdating ng panahon papasalamatan niya tayo sa ginagawa natin para sa kanya. Pagpapalakas ng loob nito sa kanyang asawa. Matapos nga ang ilang mga minuto ay bumaba na si Aiko. Agad siyang napansin ng kapatid niyang si Chiyo. Ang ganda ni ate ah. Parang excited yata sa mapapangasawa niya. Pabirong wika nito sa kanya. Umirap naman sa kanya si Aiko at hindi siya pinansin. Grabe pati yung makeup, bagay na bagay. Dagdag pa ni Chiyo bago tuluyang lumabas ang ate niya sa kanilang bahay. Bagay ba talaga yung makeup ko? Baka mapangitan sa akin si Kenji. Wika ni Aiko sa kanyang isipan. At matapos ang isang oras nilang pagmamaneho papunta sa bahay ni Kenji, ay tila na-disappoint si Aiko nang hindi si Kenji ang makita niya. Pagbukas kasi ng pinto ay ibang lalaki ang bumungad sa kanila. Hindi naman ito ganawang katanda para maging tatay ni Kenji. Kaya naman maaaring si Kenji ito. Nang dahil sa idea na baka nagkamali siya sa kanyang naisip nakaraang gabi, ay sobrang nadismaya si Aiko. At noong mga pagkakataon na yun ay gusto niya na kagad umuwi. Pero isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Nandiyan na ba sila? Tanong ng isang boses sa lalaking nagbukas ng pinto sa pamilya nila Aiko. Tumango naman ang lalaki. Ay, magandang umaga po. Pasok po kayo. Pag-aaya ng pamilyar na boses kila Aiko. At nang magkatitigan silang dalawa, ay halos lumaki ang mga mata nila at mamutla ang muka. Kenji? Aiko? Sabay na sambit ng dalawa na ikinagulat naman ng mag-asawang Ichiro at Hikari. Magkakilala na kayo? Pagtatakang tanong ng dalawa sa kanila. Opo, nagkita po kami sa playground kahapon. Sagot naman ni Kenji. Ay by the way po, pumasok po muna kayo. Naghihintay na rin po sila mama at papa sa inyo. Wika nito habang hindi pa rin makapaniwala na nakilala niya na pala si Aiko bago pa ang takdang araw ng kanilang pagkikita. Habang nag-uusap ang kanilang nilang pamilya ay hindi naman makatitig si Aiko kay Kenji. Oo, inaasahan niya na si Kenji talaga ang lalaking mapapangasawa niya. Pero iba pa rin talaga ang kaba kapag nasa harapan na siya nito. Matapos ang pag-uusap ng kanilang nilang pamilya ay binigyan muna nila ng oras ang dalawa para mapag-usap ng pribado. At nang maiwan na nga sila sa loob ng isang silid, ay agad na nagtanong si Kenji kay Aiko. So ito pala yung problemang sinasabi mo sa akin kahapon? Magpapakasal ka sa lalaking hindi mo kilala, tama ba? Tanong nito sa kanya. Nahihiya naman na tumango si Aiko. So ito rin pala yung problemang sinasabi mo. Yung pinangako mo sa kanila na hindi mo kayang tuparin. Pabalik naman na tanong ni Aiko kay Kenji. Tumango rin naman si Kenji. Saglitang nagkangitian ng dalawa dahil hindi sila makapaniwala sa kung gaanong gumana ang tadhana para sa kanila. So ano, nakilala mo na ako. Namamroblema ka pa rin ba? Huwag kang mag-alala. Kung hindi naman gumana tong relasyon natin, pwede mo naman akong hiwalayan. Pagpapalakas ng loob ni Kenji kay Aiko. Pero mukhang hindi na problemado ang babae. Hindi, okay lang. Wala rin naman sa akin. Tignan na lang natin kung paano tatakbo yung relasyon natin. Sana maging mabuting asawa ka. Ngiting wika ni Aiko kay Kenji na nagdulot para mamula ang mukha ng lalaki. O bakit? Okay ka lang ba? Pagtatakang tanong ni Aiko. Oo, hindi ko lang ina-expect na sobrang bilis ng mga pangyayari. Sad naman ni Kenji. Kuha muna ako ng maiinom natin ha, babalik din ako kagad. Pagbabago ni Kenji ng usapan para hindi mahalata ni Aiko na sobra nang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa kanilang pagkikita. Sobrang ganda niya pala talaga sa malapitan. Wika ni Kenji sa kanyang sarili habang naglalakad papunta sa kusina upang kumuha ng maiinom nilang dalawa. Samantala, hindi naman makapaniwala ang babaeng si Aiko na ang araw na pinaka-iniiwas-iwasan niya ay magiging pinakamasayang araw niya pala. At simula noong pangalawang pagkikita nila ni Kenji ay halos hindi na sila mapaghiwalay pa. Pero may isang desisyon si Kenji na talaga namang ikinahulog ng loob ng babaeng si Aiko. Pinaalam kasi ni Kenji sa kanyang mga magulang at sa magulang ng babae na kung pwede ay hindi niya muna pakasalan si Aiko at hintayin niya muna itong makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan pa ito ng oportunidad na magawa ang mga gusto nito sa buhay. Noong una ay tinanggihan ito ng mga magulang nila. Pero meron naman ng pangil si Kenji
para hindi sumunod sa kanila at gawin ang sarili nyo namang kagustuhan. Look, sinunod na namin yung kagustuhan nyo na magpapakasal kami, pero nanghihingi pa kami ng karagdagan pang oras para kay Aiko. May mga gusto pa siyang gawin sa buhay pero hindi naman ibig sabihin nun natatakasan namin yung responsibilidad namin. Sana maintindihan nyo na ito ang desisyon naming dalawa. Pagpupumilit ni Kenji sa kanika nilang mga magulang. Kung gano'n naman pala yung gusto nyo, ipapakasal na namin yung anak namin sa iba. Ayaw na namin maghintay pa ulit ng napakaraming taon. Pananakot ni Ichiro sa lalaking si Kenji. Ngunit biglang sumabat ang mga magulang ni Kenji. Matagal din kami naghintay at hindi kami papayag na ipapakasal nyo lang sa iba si Aiko dahil sa desisyon nila ngayon. Hayaan natin yung mga bata na magdesisyon naman ngayon para sa sarili nila. Pagpupumilit ng mga magulang ni Kenji. Sa uli ay hindi na nga rin natiis pa nila Ichiro at Hikari ang kagustuhan ng kanilang mga anak at pinagtapos na muna nila ng pag-aaral si Aiko. Samantala, nag-focus naman si Kenji sa kanilang negosyo na nagkakaroon man siya ng iba't ibang mga problema ay patuloy naman ito sa paglago. Ginagawa niya ang lahat para sa oras na makagraduate si Aiko ay isa na siyang lalaki na kayang mag-provide sa bubuuin nilang pamilya.